Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, mga buong kaluluwa'y handog sa Kanya. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
mga kapatiran, purihin ng Panginoon sa muli niyang pagbibigay ng pagkakataon upang tayo po ay makapagbigay o makapagbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. Nandito po tayo ngayon sa ating Saturday edition ng Awit ng Pag-ibig. Ngunit bago tayo magsimula, panalangin muna po tayo mga kapatid. Yes. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli. Nangangahulugan na ang pag-ibig mo ay muling madarama ng bawat isa, sapagkat muling pagmamahal na ito ay magdudulot ng isang ibayong kadakilaan sa aming buhay. Pag-ibig na sumakop sa mundo upang ang aming kasalanan ay maiahon mula sa kalalim-laliman ng aming buhay. Muli sa iyong pag-iingat, sa iyong pag-ibig, Lord, mamamutawi sa mga aming bibig sa umagang ito ang mga banal mong salita upang maidulot namin at maipahayag namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Mangusap ka, Lord, at sa tulong ng banal na Espiritu ay makakamit namin ang nais naming iparating sa aming mga kapatiran. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. No? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid na ngayon ay naka-tune in na sa ating live streaming, itong Saturday edition. At ngayon ay naririto tayo sa segment ng ating Saturday edition na kung saan ay tinatalakay naman natin ngayon yung awit ng manggagawa o awit ng alagad. At alam naman natin, itong awiting ito ay nakompose ni Sister Ligaya. Isang morning devotion doon sa taas sa bahay sa Salas, na kung saan 4 a.m. pa yung ating morning devotion. You remember po mga kapatid, ang aga gumigising ng mga manggagawa at ng mga gustong mag-attend. Ganun ho kaaga ang ating morning devotion noon. Ngayon, na-compose niya itong awitin na ito. At nakita ko, itong awitin na ito ay isang awit ng pangako sa Diyos, sapagkat siya ay napatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan at nabago ang kanyang buhay. Ang mga talata ng awiting ito ay makikita nating merong naranasan ang may akda sa kanyang bagong buhay. Bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon at naranasan niya ang kagandahang loob ng Diyos na kung saan siya ay pinatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At itong awiting ito ay napakaganda sapagkat makikita natin dito na nakapaloob rito ang pasasalamat, ang utang na loob ng may akda sa ating Panginoong Diyos. At ano ang kanyang pwedeng ibalik sa Diyos kundi ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ang awitin na, it goes like this sa lahat ng panahon, maglilingkod sa iyo. Sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo. Salamat sa iyo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod, maglilingkod, maglilingkod ako sa iyo. Tatalakayin natin ngayong umaga itong ikalawang sentence, yung sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo. So, narito at nangangako ang may akda ng awitin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nais niyang sumunod sa Panginoon. Gusto niyang maglingkod. So, ang topic natin, obedience. Mahalaga yon dahil hindi naman tayo pwedeng maging alagad ng Diyos o kaya ay magsilbi sa Diyos nang wala namang obedience. Yes. Ano ba ang obedience? Yes. Ano ba ang obedience? Sa Tagalog ay pagsunod. Obedience is a compliance with an order, request or law, or submission to another authority. Obedience means doing what you are told to do. And also, it is an act of or instance of obedience, the quality or state of being obedient. Kung may pinagagawa sa iyo at may sinasabi na gawin mo ito, ang obedience ay tumutugon ng may pagsunod. It is being submitted to the command, yung pagsunod doon sa utos ng otoridad. Handang sumunod, yung pa rin ang ibig sabihin ng obedience.
Now, Of course, ang pagsunod ay may paggalang. At ito ang magandang ugali kapag sumunod ka na may paggalang at maingat sa mga alituntunin na inuutos sa iyo, makakasunod ka ng buong puso. yan ang tunay ho na pagsunod ay may kasamang paggalang, ha. Marami kasi mga sumusunod masama naman ng loob eh. 'Di ba nagdadabog pa. Ang tunay na pagsunod ay mayroong paggalang, mayroong respeto sa taong nakatataas sa kanya o sa otoridad na nagbibigay sa kanya ng utos. Now, mahalaga ho ang pagsunod sa ating buhay espiritual. Sapagkat hindi tayo pwedeng hindi tayo makasunod sa ating Panginoon, hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon kung wala tayong obedience. Mahalaga ito, kaya napakaganda na ito ay tinatalakay natin ngayong umaga. So, what does obedience to God means? Well, in simple terms, it is napakinggan mo ang utos ng Diyos, napakinggan mo ang boses ng Diyos, at nakita mo ito, nabasa mo rin ito sa aklat o sa Biblia. Ngayon, mabuting unawain at pagkatapos sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon. It also implies aligning our will to God's will, doing what God asks us to do. Meaning to say, kung ano ang nais ng Diyos, yun na rin ang nais natin. Na kung ano ang pinagagawa ng Diyos, yun na rin ang saloobin natin. Now, ikatlo, kapag completely tayo ay nagsusurrender sa authority ng ating Panginoon, binabase natin yung ating mga pagkilos, yung ating mga decisions, ating mga action, ayon sa kanyang mga salita. At sa ngayon, ang kanyang banal na salita ay makikita natin sa aklat ng Biblia. Kaya dito sa Ephesians 5 verse 10, nasa Yeah. saad? Try to learn what pleases the Lord, no? Why obedience is necessary in serving God. Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng bagay, maging makamundong bagay, ipinapakita mo sa Diyos na handa at kayang sundin ang anumang hilingin sa iyo. Napaka-importante nito sapagkat ang pagsunod ay isang authority na binigay din ng Diyos sa mga makamundong tao. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang paraan ng pagsamba sa Kanya, kundi isang paraan upang mapalapit sa Kanya, paghandaan ang anumang kaya niya at pag-unlad bilang isang tao. Para lubusan tayong makasunod, dapat nating basahin ang Kanyang salita araw-araw at hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu upang ang ating buhay ay parangalan niya. Kaya katandaan po natin mga kapatid, napakaganda nitong Ephesians 5 verse 10. Try to learn what pleases the Lord. Para po tayo ay makasunod sa ating Panginoon, alamin natin ano ba ang kanyang mga panuntunan, ano ba ang kanyang mga inuutos, ano ba ang kanyang mga heart's desires, at malalaman natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. We cannot just do something at sabihin natin na, sabi ni Lord ganito yan ganito ang pangyayari o ganito ang dapat gawin Hindi po, mas mabuti pong aralin natin ang salita ng Diyos, maunawaan natin, at pagkatapos makipag-usap tayo sa Diyos, at kung meron siyang mga ipinagagawa sa atin, ay mabuti natin itong sundin. Kaya itong Joshua 1:8, pakibasa, Pastor. Joshua 1:8 sa Tagalog, wag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Talakayin natin, ano ba ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoon? So, To serve God and obey God means we recognize His Lordship over our lives. Tandaan natin, dapat nating kilalanin ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng Kanyang soberenya. At providence na tinatawag. Siya ang naglumikha sa atin, ating manunubos at tagapagtaguyod. Siya ang ating Panginoon at tayo ay ang Kanyang mga alagad o lingkod. Kaya't kailangan nating magpasakop sa Kanyang otoridad.
Ito ay totally opposite sa mundong ginagalawan natin o ang mga itinuturo ng kamunduhan. The world teaches us that we own our lives, that we are the masters of our own lives, and therefore we can do anything we want with it, even if it becomes harmful to ourselves and to others. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi na tayo sa atin. Tayo ay binili sa isang halaga na binili na hindi bababa sa dugo ni Hesukristo. So, unang-una, kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, we acknowledge the Lordship of God in our lives. Pangalawa, to serve God and then to be obedient to God means gagawin natin ang lahat kung ano ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. To serve God means to do His will and obey the commands that He wants us to perform. Kaya itong John 10:27, "My sheep hears my voice and they follow me." Kaya mabuting ngang aralan natin ang kanyang mga banal na salita sapagkat ang Diyos ay nangungusap ngayon ayon sa kanyang mga banal na salita. Ikatlo, obedience to God is an act of worship. It demonstrates na mahal natin ang ating Panginoon. At ang mga taong nagmamahal sa ating Panginoon ay mga tao na sinet apart. Ika nga ay hindi isinama ng Diyos sa mga makasalanan, kundi sila ay mga special people, mga redeemed people, mga napatawad na mga nilalang. Kaya mahalaga ngayon ang obedience sa buhay natin. And obedience is the hallmark of our salvation. Meaning to say, this is the stamp, the certification, na the standard of purity ng ating buhay. Kapag tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, you know, the next thing, the effect of our salvation, tayo po ngayon ay sumusunod sa Diyos. Kasi dati-dati, yung dating buhay natin, hindi tayo masunurin sa Diyos eh. We act on our own eh. Kaya kilala natin, alam natin, memorize natin yung Proverbs 3, 5, and 6 eh. Ganyan ang buhay natin noong araw eh. Tayo ngayon ay dati-dati, sumusunod sa kung anong gusto natin. Pero ngayon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kinikilala na natin ang ating Panginoon. At kung meron siyang ipagagawa sa buhay natin, ay nalulugod tayong sumunod sa ating Panginoon. Now, we are serving God. We have been forgiven by the grace of God, the redemptive work of our Lord Jesus Christ. And when we obey God, we show to Him that we love Him. Mahal natin ang ating Panginoon. Kasi kapag, maski nga sa magulang sa pamilya, mahal mo ang magulang mo kapag meron silang inuutos sa iyo. Pero kapag ka nagagalit, alam mo, pag inutusan mo yung bata, nagagalit, hindi sumusunod. So, ganun din sa ating Panginoon. Kung mahal natin siya, sumunod tayo sa kanyang mga ipinagagawa sa atin. After all, mga kapatid, walang inutos ang Diyos na ikasasama natin. Lahat ng kanyang layunin ay para sa ating ikabubuti. Kaya ang ating motive sa buhay natin dapat is lagi ay tumugon sa mga panuntunan ng ating Panginoon. At ano naman ang ginagawa ni Lord kapag tayo ay sumunod? The Lord reveals Himself to us. Yan ang importante. At siya ay kikilos sa buhay natin. Ang ating pagsunod sa Diyos ay makapagdadala sa atin ng ating growth and transformation. At tayo ay mapapalapit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi nga ni San Pablo, tayo ay hindi na atin ng ating sarili. Bagkos, mabuting tayo ngayon ay sumunod na sa Panginoon pagkat ang bumili sa atin o binili tayo ng dakilang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang obedience ay is an act of surrender. I surrender it all. May pagandang ganun, di ba? I surrender it all. And of course, ang sabi nga ng Kristiyano sa kanyang mga panuntun sa buhay, not my will, Lord, but your will be done. Ngayon, ganun na ngayon ang ating motto sa buhay. Pagkat gusto na natin bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Kasi kung sa atin lamang, napakataas na ang para sa atin, napakataas ang hinihiling ng Diyos, no?
susurrender mo ang iyong buhay. Paano na, Lord? Wala na akong free will. Lagi na lang ba ako susunod? Yan ang ibig ng Diyos. Kung nakatuon ka sa kanyang mga banal na salita, makikita mo ang kabuuan ng iyong buhay ay nanggaling sa Kanya at ang kabuuan nito ay makasusunod ka sa Kanya. Hindi lamang sa Kanya, mandi sa mga nakatataas sa iyo na may paggalang at mayroong kagandahang loob na nag-uumapaw sa iyo upang makasunod sa mga bagay na hindi mo akalaing masusunod mo. No? Yung iba kasi mahirap sumunod talaga, lalo na pag galit ka sa isang tao. Pero once nakasunod ka na, makikita mo ang kagandahang loob ng Diyos, ang kakaluwalhatian niya ay magmamanifest sa iyong buhay at sa taong sinunod mo. Kapag nag-surrender tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod, alam nyo, napapalapit tayo sa ating Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na ang mga masunuring mga mananampalataya. Maski naman mga magulang natin di ba? Kapag inutusan tayo, nalulugod sila at nasisiyahan ang kanilang puso kapag ang kanilang mga anak o kanilang mga inuutusan ay tumutugon sa kanilang mga kahilingan. And of course, obedience is a demonstration of faith. It means we trust God. Sa Hebrews chapter 8, may heroes of faith na tinatawag. Yes, Paano na yes. kaya kung hindi nakasunod itong mga taong ito? Yes. Wala tayong pagbabasihan ng ating mga tinatalakay na spiritual na buhay. Pansarili lamang at pansarili pa rin ang magiging batayan natin. Subalit talagang napakainam na makasunod sa Diyos sapagkat true faith translate itself into good action. Obedience demonstrate our faith at pagtitiwala sa Diyos. At ang pagsunod ay isang susi para ang success ng ating buhay ay maibigay ng ating Panginoon. And of course, following God's instruction, obeying Him means kung hindi man natin alam ang outcome ng ating pagsunod, alam ng Diyos na kapag sumunod tayo, ang outcome ay in a positive note, not on a negative side. Kaya minsan, obedience can be tough, but many times it means taking the higher route ay makabubuto sa atin sapagkat yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, obedience is a demonstration of faith. Alam mo, pag hindi ka naman naniniwala sa Diyos, ayaw ka namang sumunod di ba? Pag hindi mo, wala kang pagkilala doon sa nag-uutos sa iyo, hindi ka naman talaga susunod Kaya yung obedience is a demonstration na tayo ay nagtitiwala, naniniwala sa ating Panginoon. But also, we have to remember that obedience is the key to our success. Meaning to say, alam nyo, kapag ka tayo sumunod sa Diyos, kasi nagbibigay siya ng guidance nagbibigay siya ng wisdom. At kapag ito'y isinunod natin, ang lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng kabutihan. You know, many people wants to be successful, but if we really want to reach our dreams and ambition and reach success, mabuting tayo ay kumilala sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Kasi ang tunay na nananampalataya, mga kapatid, nagtitiwala sa ating Panginoon na kapag meron siya mga panuntunan na nais niyang maganap sa ating buhay, ay sinusunod naman nating lahat. Now, we have to remember also that obedience is a powerful force for us to grow and personal transformation. Dahil kasi, ang bawat utos ng Diyos ay mabuti. Ang bawat utos ng Diyos ay may kabutihang dala sa atin. Ang utos ng Diyos ay ang layunin, tayo ay maging maayos sa ating buhay, na magkaroon ng katuparan ang ating buhay. Kaya mabuti ngayon na tayo ay kumilala sa Diyos, sundin natin siya. Ang bawat tagubilin mula sa ating Panginoon ay tumutulong sa atin na tayo ay lumago. Importante yan kasi nga sa umpisa, a sinful life, hindi sumusunod sa ating Panginoon. Pero ngayon yung obedient life natin ngayon, tumutulong ngayon yan na tayo ay lumago at magkakaroon tayo ng personal transformation. Hindi ho tayo uutusan ng Diyos para ibagsak. Ngunit, ang Diyos ay nag-uutos sa atin upang tayo po ay maiangat niya sa ating buhay. Magkaroon tayo ng maturity sa ating buhay
palakihin niya tayo, lumago tayo. See? At marating natin yung level na nais ng Diyos na tayo ay tunay na maging kawangis ng ating Panginoon, si Hesus Kristo, sa isip, sa salita, at sa gawa. And then, ikapito, Ang ikapito, mga kapatid, obedience directs our focus on Jesus. Sa Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. Bakit natin ipipix ang ating mga kaisipan, mata sa ating Panginoon? Sapagkat mismong si Hesus Kristo ay sumunod sa pinagagawa ng Diyos Ama. Sa Mateo 20:28, sinabi sa atin ni Jesus na naparito siya upang maglingkod, hindi paglingkuran. Sa pagiging masunurin, sa pagsunod ni Jesus, ganitong paraan natin makikilala natin ang Diyos. Siya mismo ang nagbigay ng halimbawa na makasunod tayo sa anumang bagay sapagkat kung hindi ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo, paano na kaya ang ating buhay na hindi spiritual? Siguro ang kalalagyan natin ay ang dagat-dagatang apoy sapagkat hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ganyan kahalaga ang pagsunod kay Kristo at ang pagsunod na yan ay nangangahulugan ng isang bagay na makatutulong sa ating buhay patungo sa ating glorious life na inaasam-asam. Purihin ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, merong pangako ang ating Diyos. God promises blessings to those who obey. At alam ko naman na alam natin lahat yung Deuteronomy 28 verses 1 up to 14. Dito ay nakapaloob, nakalista dito yung blessings ng obedience at patuloy na pagbabasa mo pa, nandoon din yung blessings of disobedience. Kaya pansinin natin ito, pag-aralan natin, muli nating basa-basahin para mapaalalahanan natin ang ating mga sarili tungkol sa mga panuntunan ng ating Panginoon at ma-realize natin na tunay na dakila ang Diyos sapagkat sa mga sumusunod, siya ay may ibinibigay na blessing. At meron tayong protection sa mga panganib. See, ano man ang ating mga pangangailangan, makapag-pray tayo sa ating Panginoon. Mabuti ang ating Panginoon at siya ay gumagawad at kumikilala sa mga taong sa Kanya ay sumusunod. Okay. Sa bawat hakbang ng pagsunod, kumbaga umaakyat ka ng hagdan. Sa unang baitang, may anointing na darating hanggang paakyat ka ng paakyat at marating mo yung ikawalo o ikasampung bahagdan. Nandun na ang double portion ng anointing ng Diyos sapagkat nakasunod ka sa kanyang pinag-uutos. Tama yan mga kapatid. Mahalaga talaga yan. Ang isang tao ay hindi tunay na makapaglilingkod sa Diyos nang wala hong pagsunod. See, kaya kung tayo nais natin maglingkod sa ating Panginoon, bilang pagkilala sa kanyang ginawang kabutihan na pagliligtas, ang effect talaga niyang salvation natin yan, maglingkod tayo sa ating Panginoon. But that service requires obedience. Kaya pag binasa mo yung Deuteronomy 28, see, yung the whole chapter nun, marami tayong makikitang pagpapala. No? Sabing ganyan, you will be blessed saan ka man pumunta. Yung iyong mga anak ay magiging pagpapala. And then there will be protection from God. And then God will also give you abundant prosperity. And everything that your hands set on will be successful. Ano man ang gawain ng iyong kamay ay magkakaroon ng katagumpayan. See? And then the Lord will help you to stand out. Ipapakilala niya sa lahat, sa buong kamunduhan, ang iyong kabaitan o ang iyong kagitingan. Kaya yan ang nais ng Diyos sa buhay natin, na tayo ay maging masunurin. Kaya maganda itong awitin na na-compose at ibinigay sa ating Sister Ligaya. Nakapaloob nga, di ba? Sa second line, susundin kalooban mo. Mapakabuti niyan mga kapatid, maging panuntunan din natin sa buhay natin na tayo ay maging masunurin sa ating Panginoon. Nakapagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa puso ng Diyos na tayo ay sumusunod sa Kanya. At ito'y nagpapahiwatig na tayo ay tunay na mga disipulo o mananampalataya ng ating Panginoon. Now, bilang isang alagad na nagmamahal sa ating Panginoon at nais na sumunod sa kalooban ng Diyos palagian, ang isang manggagawa ay tumutugon sa panuntunan ng Diyos. Ang isang manggagawa ay inaalam kung ano ang nais ng Panginoon.
in our service to God, we have to learn, Lord, ano ba ang gusto mo? Lord, ano ba ang plano mo? Now, God has a mission, and that mission is binibigay din sa atin ang responsibility na yan. Now, tulad din dito sa atin sa Comfy Community, meron tayong vision, mission, commission, community values. As we are serving the Lord, we have to always remember yung ating responsibility, yung ating mission sa mundong ito, na patuloy tayong mag-witness sa maraming tao. To consistently witness to the living power of Christian gospel and to testify that all its promises are true. Okay, yung 1 John 1 verse 3. 1 John 1:3. What we have seen and heard, we announce to you also, so that you will join with us in the fellowship that we have with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sa Tagalog, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. What we are talking about is witnessing. Tayo ay maging patotoo. So ito ang mission din ng ating Panginoon na ipalaganap sa lahat ang ating Panginoong Diyos Ama sa Langit. Na meron siyang banal na layunin para sa ating lahat. Pagkat hindi nais ng Diyos na ang kanyang nilikha, na kanyang kalarawa at kawangis ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang nais niya ngayong mangyari, tayong lahat, ayon sa ating pagkilala, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, tayo po ay patuloy na mag-witness para sa ating Panginoong Heso Kristo. So, of course, ang focus ng ating witnessing ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya binigyan din ni San Pablo ang kanyang ebanghelyo tungkol sa kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan ay makikita natin sa unang Korinto 15, 1-4. Kaya kailangan nating ipaliwanag ang sakripisyo ni Jesus, ni Kristo, at napakahalaga ito upang makita natin ang katotohanan na si Kristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan, hindi sa anumang maraming paraan. Ang sabi nga ng salita ng Diyos sa 1:14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now, the power of our witnessing is the Holy Spirit. Siyang gagabay sa atin, tutulong sa ating pagbabahagi sa maraming mga tao ng tungkol sa kay Kristo. Ang Espiritu ang nagpapabago sa ating buhay, yung Titus 3:5. At yung bagong buhay na ito ay mabuti pong i-share natin sa maraming tao upang sila man ay makilala nila na tunay na may Diyos at maranasan nila ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Napakalawak, napakalaki, napakalalim, minsan di natin maunawaan, ngunit sumasa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. At ang nais na nga ng Diyos ay yung kapangyarihan na yan, nagawad sa atin ng banal na Espiritu, gamitin natin yan. Gamitin natin yan para ma-reflect po ang glory ng Diyos sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. Pagkat tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yan ay naganap ayon sa kamatayan at resurrection ng ating Panginoong And Heso of course, ang Kristo. pag-witness para maging epekto ay kailangan makita to sa ating buhay. Yes. Ayan ang sinasabi ng Pilipos 2:15. Ito ay nagtatagta ng layunin para sa ating lahat na binago ng Diyos. Upang kayo ay maging walang kapintasan at walang tasan na mga anak ng Diyos na walang pasaway sa gitna ng isang baluktot at suwail na bansa na sa kanila ay nagniningning kayo bilang mga liwanag sa sanglibutan. Ang mabisang Kristiyano o ang binagong tao ng Diyos na tinatawag nating Kristiyano ay magiging saksi sa sanlibutan. Ang kanyang pamumuhay ay walang kapintasan. And of course, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang naging bunga nito ay ang bunga na makapaglingkod, makapag-witness at makapanatiling tapat at malinis sa harapan ng Diyos.
And then, importante din po mga kapatid, ikaapat, let us be familiar with the scripture. No? Ito, importante nga ito. Kasi kung minsan pag tayo po ay nagwi-witness, nagsishare tayo tungkol sa ating Panginoon, ay marami po ang magtatanong sa atin. That's why in 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. O bakit ka ba ganyan ang ugali mo? Ano ba ang nangyari sa iyo? Totoo ba yan? Na may Diyos yan? Marami hong samot-samot saring mga iba't ibang mga tanungan. Kaya mabuting mapag-aralan natin ang banal na salita ng Diyos. Let us be familiar. Para kung merong magtatanong habang tayo po ay nag-witness tungkol sa ating Panginoon, ay mabigyan natin sila ng tamang katugunan sa kanilang mga katanungan. Okay. Ang standing as a witness of God involves kung sino tayo at dapat makilala tayo na in the image and likeness of ating Panginoon. Ang pagiging saksi ng Diyos ay kinabibilangan kung sino tayo at kung ano ang ating ginagawa. Upang maging tunay na saksi tayo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, dapat tayong magsumikat at maging katulad niya. Mahirap gawin, subalit kung tayo patuloy na makasusunod sa Kanya at makapagbibigay ng lugod sa Kanya, tutulungan niya tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na maging kawangis niya at matularan ang mga halimbawa na pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. We are witnesses of Christ kapag tayo po ay namumuhay ayon sa Kanyang mga pagtuturo. The way we speak, the way we act, the way we look should reflect Christ and His work. We are witnesses ng ating Panginoong Hesukristo, and let us talk to others about the greatness of our God. So what does it mean to bear witness for Christ? Nako, ito po mahalaga mga kapatid Christian mission natin lahat yan. See, na ipahayag natin ng ating Panginoong Hesukristo. So, kaanim na Kaanim, itong it is a command to preach, share, proclaim the gospel. Sinabi yan sa Mateo 28:19, Go therefore and disciple all the nations. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kung ito man ay kumaan na mag-preach tayo, mag-proclaim tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan habang pinopokla natin ang kanyang mga banal na salita. Kasama natin siya at siya ang nagbibigay ng karunungan sa atin, ng kalinisan ng loob upang maipahayag natin ang kanyang kalooban sa ating mga pinapastulan. Okay, just as it is a command for us to preach the gospel, alam niyo po, we are chosen naman to proclaim. Tayo yung pinili para ipahayag ang magandang balita. Kaya mabuti po na alamin natin, aralin natin ang salita ng Diyos para kapag tayo po ay nagbabahagi ng kanyang banal na salita, ay ating matatouch natin yung kanilang puso at sila man ay manumbalik sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Lord Jesus, you are the vine, no? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. So, nag-command siya, kailangan kayong ibahagi ninyo ang banal na salita ng Diyos, the gospel, at tayo ang pinili upang ating maihayag ang magandang balita. Na, bakit ngayon? Bakit mahalaga na tayo po ay magbahagi sa ibang tao? Why is it important for us to witness and evangelize? Kasi sino pa ang gagamitin ng Diyos para ibahagi ang magandang balita? Kundi tayo mga tao. Kasi tayo ngayon na napatawad na, nakilala na natin ngayon ang Diyos. Sapagkat ang mga taong wala pang relasyon sa Diyos, napawalay sila dahil sa kasalanan, hindi nila lubos na kilala ang Diyos. Ngunit tayo, napatawad na, nalinis na, we have been blessed, we have been redeemed by God,
at nakikilala na natin, unti-unti lumalalim na yung ating pananampalataya, sino pa ang gagamitin ng Panginoon kundi tayo mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng ating relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay lumalalim tayo at lumalago. At ito ngayon ang ating ibabahagi sa mga ibang tao. At maluluwalhati ang pangalan ng Diyos sapagkat marami ang manunumbalik sa Kanya. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, yan po ang awit ng alagad sa ikalawang sentence, susundin ang kalooban mo. Ito po talaga ang pangako ng isang tunay na nais maglingkod sa Diyos, kailangan sumunod sa panuntunan ng ating Panginoon. Now, dito naman sa bahaging ito, tayo po ay mabati ng happy birthday sa ating mga kapatiran. Narito po sila. February 18, 2023. Happy birthday, Sister Mona Carriaga, Brother Abner Dicatanan, Sister Jerry Lalog, Brother Mon Hernandez, Brother Art Morales. And happy anniversary, Brother Carlo and Sister Nida Gelardino. Purihin ang Panginoon, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos. Happy birthday sa inyong lahat. Happy anniversary. Have a great day. Receive the blessings of God. Enjoy the presence of God. This is your special day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang Panginoon. Narito ngayon tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ngayong umaga. Sapagkat ang ating topic ay awit ng alagad o awit ng manggagawa, ay narito po ang ating mga kapatid, si Sister Sarah, Brother Enol, at si Brother Alan. Ito po yung ating mga mahuhusay na mga aawit at manutugtog. Palagi pong binibigyan ng mga bagong awitin itong mga kapatid nating ito. At sila naman ay may ibabahagi tungkol sa mga awitin na kaloob sa kanila ng ating Panginoon. Bati muna tayo, Sister Sarah. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Saang prayer group ka? Saang outreach ka? Ako po ay taga-Laia, San Juan, Batangas Outreach. Pinanggalingan niya, no? Brother Enol. Good morning, Jesus. Good morning sa lahat na. Good morning, Pastor Oye. Good morning, Sister Remy. Magandang at, umaga sa ating sa lahat ng palagi ang nakasubaybay, lalong-lalo na dito sa awit ng pag-ibig, awit ng manggagawa, Edition. edition. Brother Thank you, Lord. Alan, Baute. Good morning. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Yung mga kapatid, ang awitin ay isang napakagandang gift o biyaya ng Diyos sa mga tao. At yung mga kasamahan natin dito ay naku, lagi may mga awitin yan. See? Naipatugtog na natin, naiawit na natin yan, naipalabas na natin dito sa ating mga GMJ at sa Saturday edition. Ngayon na tatawagin ko muna si Sister Sarah. Pakinggan natin yung kanyang awitin. Ha? Sige, Sister Sarah. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon'y tumatang
Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na? At ako'y nagkaganito. Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Dahil una pa man ay karga mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na? At ako'y nagkaganito. Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Dahil una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Kailan may di mo ako iniwan. Kailan may di mo ako iniwan. Thank you, Lord po. Purihin ang Panginoon. Glory to God. See, narinig ko, anong title ang awit mo, sister? Di mo ako iniwan. Hindi mo na. Bakit narinig ko nga yung salitang di mo ko ini? Ano ba nangyari? Bakit mo na-compose yung awitin na yan? Ayan. Thank you, Lord po. Binigay po ito sa akin, Lord, ang awitin na ito habang ako po ay nasa hospital noong last May 2022 po. Dahil Oh. ako po ay naoperahan as sa ectopic pregnancy po at saka yung aking appendicitis at nagkaroon din po ako ng maraming komplikasyon po sa loob ng aking tiyan. At yun po, habang nasa hospital po ako, sobrang hirap po ng pinagdaanan ko na halos pinag-usapan po ako ng 4 na doktor na humawak po sa akin na ilipat ako sa mas malaking hospital kasi critical nga po yung aking kondisyon. Pero talagang hindi po ako pinabayaan ni Lord. Pero nung una talaga po ako po ay na parang gusto ko nang magtampo talaga. Kaya yung unang part po ng awit ko, parang talagang nagtatanong ako sa kanya, iniwan mo na ba ako? Kasi sa edad ko po na to, sa dami na po ng pagsubok na aking din pong pinagdaanan at nalagpasan kasama si Lord. Parang dumating din po ako dun sa point na yun po na nanghina po ako at
pray lang po ako ng pray nung araw na yon. Nung pa 3 days ko na po sa hospital yung natatandaan ko. At sabi ko sa kanya, Lord, kukunin mo na ba ako? Ito na ba yung oras na kukunin mo ako? Sabi ko naman sa kanya, handa naman ako. Pero sa huli, nahirit pa rin ako na kung hindi naman, di pagalingin mo na ako, huwag mo na po akong pahirapan. At yun nga, nung nagising na lang po ako na may umaawit po, napakadami nilang tinig na umaawit. Bali, 3 kanta po talaga yon. Kaya lang po, yung 2, hindi ko na po talaga siya naalala pa. Nung naano ko na lang po, yung isang kanta po na yan, yung paulit-ulit ko pong kinakanta na sobrang namamangha po ako na nakaganyan na lang ako sa bubong kasi may tono siya. Talagang inaawit ko po siya na parang matagal ko na siyang alam. Ganon po. At sabi ko nga po, baka makalimutan ko pa rin siya. Kaya kahit hindi po ako makatayo dahil yung asawa ko po yung nasa baba, marami po siyang inaasikaso. Pinilit ko pong inabot yung cellphone ko na nasa baba ng table, ng kama. At nirecord ko na po siya para hindi ko na po siya makalimutan. At sobrang, kapag pinapakinggan ko po yung awit na yan, iyak po ako ng iyak. Kaya talagang sabi ko talaga dun sa aking kabalaybay kay Mars Jerlyn, ayoko pong ibigay dito sa kompi. Kasi parang ang bigat para sa akin po nung awitin na yon. Parang sobrang bigat po. Kaya hindi ko po talaga siya inaawit. Kaya lang hindi ko naman po alam na pinasa niya kay Sister Ria at pina-arrange ni Sister Sally. Kaya sobrang thank you po kay Lord dahil ibinigay niya po yung awitin na iyan sa akin at sobra pa nga po lalo akong naiyak nung na-arrange na siya ni Brother Alan po na nalagyan na siya ng music. Talagang sobrang grabe si Lord. Sobra-sobra po yung pagmamahal niya po sa akin. At sa tagal ko na po na hinihingi sa kanya na makakompose ako ng kanta, na mag-glorify ko po siya, binigyan niya po ako. Ayun po. Purihin ang ating Panginoon, di ba? Sa umpisa nakakaiyak no? Talaga naman pala dahil kasi may malalim na pinagdaanan. Pero meron ako napansin yan, Brother Enoldin. During the time na negative yung situation niya, na mahirap, may lumalabas na awit. Aba, ang galing mag-comfort ni Lord, bibigyan ka pa ng awitin, samantalang hirap ka na, yung katawan mo hirap na hirap, pati bulsa mo namumroblema. Ang ibibigay niya, awit to comfort us. So, katulad niyan. Di ba? Ngayon, kapag inaawit mo yan, alam mo, nakaka-encourage sa maraming tao. Pagkat maraming tao, marami silang mga problema rin sa buhay. Pero, ang ibig sabihin nun ay, kaya mong hakbangan pagkat merong Diyos na sumasa atin at yung pananampalataya, no? Pero mahirap talaga na sa ospital, dami mong problema dito sa tiyan, no? Pero pinagaling. Ayan po, ang ganda-ganda ng kapatid natin. Ang lusog-lusog. Sige, ito si Brother Enol. May awitin din si Brother Enol. Binigay si Lord. Oo, naawitin. Awitin mo muna, brother. Brother Alan. Di ako matatakot sa anumang bagay, maging sa biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang takot pagkagat ng dilim. Kahit na mabuwal 1,000 tao sa iyong harapan, di matatakot, di mangangamba, at natitiyak kung di ka maaano. Sabi ng Diyos ay ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan sino mang ako'y kikilanlin. Di ako matatakot sa anumang bagay, maging sa biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang salot pagkagat ng dilim. Kahit
Kahit na mabuwal 1,000 tao sa iyong harapan, di matatakot, di mangangamba, at natitiyak kung di ka maaano. Sabi ng Diyos ay ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan sino mang ako'y kikilalin. Sabi ng Diyos ay ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan sino mang ako'y kikilalin. Sabi ng Diyos ay ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan sino mang ako'y kikilalin. Amen. Thank you, Lord. Ng Panginoon. Thank you, Brother Enold. Talagang forceful lang yung pagkaawit. Hindi ako matatakot. Amen. Hindi ako mangangamba. Bakit? May kinatukutan ka ba? Pastor Oy, ito po kasi yung yung awit na binigay sa akin ng Lord during pandemic. Okay. Oo. Dahil lahat naman po tayo naranasan natin Yes, yung yeah. panahon ng pandemic na talagang nababalitaan natin yung rate ng mga Mga ng nangyayari. binabawian ng buhay. Yes, yes. Tapos nandun po talaga yung yung pangamba, Yeah. nandun yung takot. Oo. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat nga ako kay Lord kasi dito para nagtapang-tapangan ako rito nung binigay niya sa akin to. Kasi sa lyrics na sabi dito, di ako matatakot sa anumang bagay. Di parang sa iyo, sinasabihan mo yung sarili mo, di ako matatakot. Amen. Ganun po talaga ganoon. ang nangyari. Sabi pa nga, di ba, kahit na mabuwal 1,000 tao sa iyong harapan. Oo. Kasi may sinabi rin po dito na sabi ng Diyos, ililigtas niya yung mga tapat sa Kanya. Katulad nga po ng sinasabi niyo po kanina, sino ba yung mga tapat kay Lord? Oo. Tayong mga nag-iisip at saka yung mga kumikilos nang naaayon sa kalooban niya. Yes, yes. Ito po yung nagpalakas ng loob ko. Itong awitin na to binigay sa akin ni Lord. Oo. Ito ang nagpalakas ko at isinare ko sa pamilya ko during pandemic. Oo. Kaya naman talagang, yun, confident kami kahit may mga nangyayari sa labas. Dahil naman confident kami, meron kaming pagsunod, yung katapatan namin, yung pag-iisip namin ay naaayon kay Lord. Nandito na yung tapang na galing Nagkaroon ng kay tapang, Lord. oo. Tapang na galing kay Lord. Oh, purihin And na of course, yung pagsunod sa Diyos, pagsunod din sa authority na huwag kayong lalabas, huwag ka, di ba? Oo, hindi tayo Napaka-importante makalabas. yung Opo, panahon na yon, opo. ang pagsunod sa authority. Ma-lockdown ka man, huwag mong tangkaing lumabas sapagkat sinasabi mo nga, mabuwal ang 1,000 man ang 1,000. mabuwal sa iyong harapan. Nakita natin yan sa mga reports sa mga tinamaan ng COVID. Lalo na sa mga ibang bansa na libo-libo talaga ang talagang nabuhal at nawala ng buhay. No? Oo. At hindi lang yun. Kasi yung hindi ka makalabas, meron talagang malaking problema ang lahat ng tao sa buong mundo. Walang mga trabaho, di ka makapasok sa trabaho. Paano yung pang-araw-araw mong kabuhayan? Ang tanong nga ng natatao, ano mangyayari sa atin? Ano ba yan? Hindi ka makapunta sa grocery para man lang mamili. Kaya malaking pagkatakot talaga ang naganap sa kabuong kamunduhan during the pandemic time. And again, during that negative situation, nagbigay si Lord ng awit. Ay nako, ibang klase mag-comfort sa Panginoon. Andiyan kayo natatakot, ito nahihirapan, ang sakit-sakit ng kanyang tiyan, dahil kasi inoperahan yung tiyan niya, rumoronda lang gano'n, di ba? At ito naman, yung kanilang kabuhayan, may pamilya, sinong hindi mag-iisip? Pare-pareho tayong lahat. Di ba? Nung araw, ninervous ka din ng pandemic. Buti na lang, hindi nung kasagsagan ng pandemic, sumakit ang tiyan mo, no? Di ba? Dito na towards 22 na, patapos na. Glory to God. Kaya tunay yung mga kapatid. Meron pa pa ibabahagi, kapatid. Maraming awitin ho ito actually. Marami na ho at naka-recording na Ang natin. natutuwa nga lang po kay Lord talaga, ang mga awiting binibigay po talaga niya, sabi nga po talaga, pagpe-pray mo talaga eh. Aha. Kasi hindi po yung basta
papasok lang sa isip mo. At saka talagang nandun pa rin po yung trademark ni Mami Ligaya. Yung trademark niya na kailangan biblical, Oo. simpleng lyrics, tapos yung singable, yung madaling awitin. Madaling awitin. Nandun pa rin po talaga yung pag binibigyan ako ng awit ni Lord, Oo. nandun pa rin talaga yung trademark ni Mami. Masasabi mo talagang kompisong yan. At saka nakaka-evangelize. At saka yung mga makakarinig ng awitin, nakaka-relate. Kaya ang nangyari, kinakanta na rin nila. Opo. Ganun ang nangyayari. Purihin ang Panginoon. Tunay na dakila ang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Kayo rin, baka meron kayong mga bagong awitin, ha? Dalhin ninyo rito, padala nyo dito sa office Amen. at ating aayusin yan. Iko-compile ho natin lahat. One day, one time, i-record din natin at magkakaroon tayo ng mga additional CDs para maibahagi natin sa ating mga ibang kapatiran pa. Ngayon, ang segment po natin ngayon sa ating awit ng pag-ibig ay yung awit ng manggagawa, yung awit ng alagad. Yung ikalawang sentence doon ay susundin ko ang kalooban mo. So, mahalaga doon sa ating paglilingkod sa Diyos ay ang pagsunod. At yung ating mission sa buhay natin, to continuously witness for the glory of God. Lahat ng tao, maraming tao, lahat sila ay makilala nila na mayroong Diyos na dakila at magiting na nagmamahal sa atin. And then, bilang isang alagad na naglilingkod sa Diyos, nako, meron siyang gift. Bibigyan ka ng awit. Maski yan si Alan, may mga awitin niya, kaya Ay, naawit opo na naman. natin ng maraming beses. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Glory to God. Salamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng isang segment dito sa ating awit ng manggagawa na maibahagi natin ang kanyang banal salita, pati na mga awitin na ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatiran. Final words. Anong message mo, kapatid? Sige. Ayan, ang message ko lang po sa ating lahat na huwag po tayong magpapagod at magsasawang sumunod sa kalooban po ni Lord. Gaano man kahirap, ano man ang ating pagdaanan, maniwala at magtiwala ka, biguin ka man ng kahit na sino dito sa mundo, si Lord ang kaisa-isang hindi bibigo sa'yo. At Amen. lagi siyang nandyan para sa'yo. Magtiwala ka lang sa Kanya dahil may maganda siyang ginagawa sa buhay mo. Amen. Hindi ka iiwan. Yes, Hindi yes ka Lord. Si iiwan. Lord ang kaisa-isang hindi ka iiwan sa lahat. Ano man Talaga ang naman, mangyari. bata pa Amen. yan si Sarah. Oo, noon, alam nasa- niyo, matagal na yan. Di ba sa Laiya? Ako, bata pa ho ito, kasama na namin ito sa Laiya. Tagal namin na-assign doon eh. Naku, ngayon tingnan nyo, Mrs. na. Pero nandito pa rin kay Lord, nananatili pa rin. Brother Enon, message mo. Yung mga awitin pong ibinibigay sa atin ni Lord, ito po ay mga mensaheng nilagyan ng mga melody para maibahagi natin sa ating mga kapwa rin na dumadanas din ng mga pasakit sa buhay, mga problema sa buhay, to evangelize. Yeah. Mga mensahe na nilagyan ng tono para tayo ay maaliw sa mga ganong mga sitwasyon. Amen. Brother Alan, message mo. Brother Alan. Salamat sa Panginoon. Sa bawat problema natin sa buhay, kumanta lang tayo ng kumanta ng Amen. awitin sa Panginoon. At mag-pray tayo at bibigyan tayo ng revelation at ng lyrics. Mamaya-maya, may buo na tayong May kanta. buo na awitin. Mabahagi natin sa bawat isa at mag-glorify natin si Lord. Purihin Yun po. mo. Salamat. Glory to God. Thank you, Lord. Umawit nga lang tayo, no? At maski naman walang tono, kay may tono, natutuwa si Lord, di ba? Purihin na Pastor Oying. Dagdag ko, yun kasi pag-awit, no, parang yung nagbobomba ka ng poso ng tubig. Habang kinakanta mo, di ba pag habang nagbobomba ka, umaakyat ng paakyat yung tubig. Tayo rin habang kumakanta, paakyat yan sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit, di ba? Yun ang Umaakyat tandaan yan natin, umaakyat, no? Oh. So, salamat sa Diyos. Yung awitin na yan ay mabangong insenso na umaakyat sa ating Panginoong Diyos sa langit. At kanya itong lahat ng ito, itong mga awiting ito ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa araw na ito na ibinigay niya sa atin. Closing prayer tayo, Pastor. Yeah, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan.
paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa Diyos. God bless everyone. God bless. Good day. 2 Timothy 2:2.